Martin. Hello. So, kamusta na? Okay naman. Parang, how excited ka na mapanood ng mga tao tong Born Beautiful? Sobrang excited ako dahil pinaghirapan ko talaga itong... actually, parang pinaghirapan namin lahat ng movie na to. Most challenging, yet most fulfilling. Biggest break ko to sa buong career ko. Kaya sobrang nagpapasalamat din ako kay na Direk Percy and Direk June for trusting me the role of Barbs. Parang alam naman nating nagkaroon ng issue before na originally, di ba, Christian, and then you, ano yung ano mo na parang okay naman rin nanggap mo na second. Oo naman, alam ko naman from the start na ano lang ako, parang second choice. Pero feeling ko I'm still honored na ma-offera ng role kasi napanood ko yung Die Beautiful, alam ko yung success nito, and gandang-ganda ako sa movie. And naka-work ko na yung idea first nung nag-ano ako sa Manananggal, so yung 23 BC. So, alam ko yung mga films na pinoproduce nila. So, binigay ko yung trust ko sa kanila. Kaya naman wala akong binigay na inhibitions or pag-alinlangan na gawin lahat ng mga scenes na nakita nyo. First reaction mo nung nalaman mo ikaw yung magiging Barbs? Happy. Nung sinabi? Happy naman. Happy talaga ako. Kasi although alam ko matcha-challenge talaga ako. And may pressure. Kasi syempre may pinanggalingan. Pero mas na-excite na ako. How do you compare this dun sa Die Beautiful na very successful? Of course, parang this is... Parang ito kasi mas mature. Yun lang yung masabi ko. Kasi hindi ko pa kasi napapanood to eh. So hindi ko alam, hindi ko masabi. Bar surprise din sa akin yung movie this premiere sa this Friday. Pero masabi ko lang yung tinakal niya yung buhay ng trans na to another level. Ibang-iba, kumbaga, ibang-iba compared to Die Beautiful. How do you compare this sa ibang ginawang gay movie mo? Di ba may gay films or game na role? Isa pa lang, yung The Gitab. Parang yeah. The Gitab. Pero ay iba kasi doon confused pa lang ako doon, parang hindi ko pa alam dito hindi ako confused. And well, dito may identity crisis din pala, pero sooner or later alam naman natin hindi mangyayari kay Barbs. May kissing scene yun ba doon sa first movie? Wala. So, is it your first time na maka-kissing scene ng First time. So, how was it? Expected mo ba ito? Kabado, syempre yung unang beses kakabahan ka dahil kahit naman yung first time ko noon na mag-kissing scene sa babae nung years back, nakakaba. Pero ito, syempre yung unang sunggab. Pero maganda naman noon na nag-usap kayo ng co-actor mo, yung mga co-actors mo. Pero at least walang ilangan after. Or parang i-describe nyo, talagang i-vocalize yung anong kind ng kiss ba yung gagawin natin. Ano ba yung objective ng scene? Para at least malinaw kung yung objective ng scene is pakita yung yung heat nyo, yung sexual relationship nyo, yung giggle niya siya. Then, iba yung kiss na yun. Kung ang objective nitong kiss na to is parang it's a passionate, romantic kiss, ganyan, yun yung bibigay namin. So, iyan namin. So, ano ba? May buka, may di naman. Pinag-usapan niya yung gano'n. Gano'n ka-wild, parang gano'n. Para at least walang gulatan, para bigay na. Yung nakakatakot na naman yung unang-una, yung from tingin, yung susugod ng gano'n. Yun yung nakakatakot. Ilang takes? Marami? Kahit one take na siya, marami siya kasi angle, film. Parang film yung treatment. So far, yun ba yung pinakamatinding challenge na nagawa mo dito sa ginawa mo dito sa movie? O may iba pang aabangan? Mas challenging yung physical part, yung pag-wax, yung mas physical, yung mga suot, yung mga nakaipit, yung mga dito, yung mga tape, yung wig na buong araw mo suot. Mas challenging diyama kaysa naman doon sa kissing. Yung kissing scene kasi once na nagawa mo na, wala nang effect. Parang kahit pa ulit-ulit yun ang gawin. Wala na, wala nang ilang. Sanay na sanay, kahit puyat na puyat, tapos mga 4 AM na kissing, love scene, hindi na namin pinag-uusapan, basta bigay na agad. Wala nang ilang. May panghihinayang ka bang naging R18 siya? Kumbaga kasi mas marami dapat makakapanood. Siyempre, nanghinayang ako na R18 with cuts pa siya. Siyempre siya papalabas sa ibang malls dahil sa R18 siya. Pero I hope sa ganda ng story niya, marami pa rin taong susupport. Ano yung kaabangan kay Barbs dito? Ay, ikaw dito kay Barbs. Compared dun sa Barbs nung una na, bukod sa pagiging mature. Ang ganda ko dito. Pag-aagawan ako ng mga lalaki dito. Hindi ako hinahabol sa kanila, pag-aagawan talaga nila ako. Ayun, may nagsasabi kasi na parang
medyo similar siya dun sa buhay ni Isabel. Familiar ka ba with Mark Stephen? Hindi. Yung Super Serena. Super Serena na ngayon is naging nag-trans. nagpakalalaki. Trans na siya na nagpakalalaki. May yung first part, parang kasing si Barbs dito sa first part, after mamatay ni Trisha, parang nagkaroon siya ng identity crisis dahil inisip niya tama pa ba itong pagiging bakla ko. Parang ganun yung tingin niya ba't ganito sunod-sunod yung malas, sa love life, sa lahat, sa mga kaibigan ko may mga namamatay, ganyan. So, feeling niya, yung pagpapakalalaki, doon niya mahanap yung true happiness niya. So, pumasok siya sa way of life na kung saan yung mga gays gagawing straight. Siyempre, alam naman natin na hindi mangyayari yun. So, siguro yun yung similarity. Pero alam naman, mahaba yung journey ni Barbs, hindi lang dun sa part na yung nag-e-end. Mamimit niya yung ex Trisha, mamimit niya yung ex niya. Tapos bandang dulo, merong twist, may revelation na kailangan abangan. Martin, for clarification, di ba lalabas din to sa series? Mm-hmm. So, tapos yung movie is part 1 to 5 lang muna. Mm-hmm. So, bali yung... Pero hindi naman siya talagang putol na putol. Parang ginawa talaga, nagdagdag ng scenes. Parang ginawa talaga siyang film. Hindi siya yung episode 1 to 5 talaga. So, isang buong film siya. Pero syempre yung 6 to 10, ay yung 6 to 12, hindi pa na... Walang nakuha scene pa doon. Pero yun, kabang-abang din yun. Kasi kung nagulat kayo dun sa trailer, parang wala pa sa katiting yung mga pinagagawa dun sa episode 6 to 12. Talaga? Oo, wala pa. Parang trailer. Pero papanoorin nyo nila sa Signal yun. Kasi imposibleng ipapalabas yun sa movie. Baka... So medyo mahaba-habang journey on your part. Kasi aside sa movie, meron pang series, di Pero ba? right now, yung movie, kabang-abang talaga to. Pasabog yung mga gagawin ni Barbs. Hindi ka ba natatakot, Martin, na parang ma-typecast ka or dahil sa galing mo umacting dito, magkaroon ng question yung iyong sexuality? Hindi naman, kasi ako tagal-tagal na yung issue na ganyan. Ako never naman naging hindrance sa pagtanggap ko. Lagi nga akong tumatanggap ng... Well, ako tumatanggap ako ng gay roles basta dapat iba-iba yung... Ibang-ibang level, hindi yung parehas lang. And ito, ang ganda-ganda ng project na to sa... so tinanggap ko siya agad. And... siguro in the future, tapusin ko muna itong Born Beautiful, siguro hindi muna ako mag-gay roles unless mabigyan ako ng ibang gay role or parang ibang atake, siguro for a film yan. Pero hindi ko alam, depende sa management ko din, depende sa manager. So, yeah. Ano yung realization mo or lesson mo habang ginagawa mo to tungkol sa mga transgender, tungkol sa LGBT? Grabe yung buhay ng mga trans, yung kung paano yung gaano kahalaga sa kanila yung acceptance and yung love. And kaya nga ako, I believe na lahat tayo, may karapatan tayo magmahal ng kahit sino natin gustong mahalin. Regardless of ano tayo, anong gender natin. Kung lalaki ka, lalaki rin gusto mo. Parang kailan pa naging masama yung magmahal. So, parang ganun. So, sana in the future maging liberated. Alam ko dahan-dahan yan, it's a process, pero bandang huli siguro magiging mas matatanggap na ng society. As Martin Del Rosario, possible din bang ma-in love sa isang gay or trans isang Martin Del Rosario after doing this film? Well, I can say, pero kasi ako as Martin, I'm straight, diba? So hindi ko parang di ba parang yun yung isang di ba parang after mong magampanan si at merong isang di ba? Pero syempre hindi natin alam kung ano mo offer ng life, di ba? Pero I mean, I'm straight, pero ko. Tinahirapan ka sagot. Pero open ka sa ganung sitwasyon. Parang ganun. Alam mo, may mga ibang na-in love sa'yo, nanligaw sa'yo, or parang may mga ganyan. Pero basta ako, I'll be truthful and honest to tell kung sino man nagsabi sa akin, girl, boy, gay, or lesbian, na I'm straight. After this film, kumbaga marami itong mga possibilities. Pwedeng mangyari, may mga indecent proposal, may mga gusto magparamdam sa'yo na, alam mo yan, mga gay na, ready ka sa ganon? Yung mga ganong bagay na, mga indecent proposal. Pag ganyan, normal naman yata sa mga artista, usually mga indecent proposals. Parang, ako, hindi ko na lang pinapansin pag gano'n. Wala, hindi ko lang re-replyan or hindi ko papansinin. Tapos balik tayo dun sa movie. Parang, siyempre isang nagpasikat ng Die Beautiful si
Paolo. Meron ba siyang cameo yung aabangan dito? Oo, meron siyang cameo. Actually, marami siyang cameo dyan. Maraming kaabang-abang na cameo dyan si Paolo. Pero, as Martin, agree ka ba dun sa kay Bobby ko dahil? Kay Barbs na magmahal na, yung pwede siya magmahal na marami? Ano siya, parang... as Martin, naniniwala ba ako doon? Depende sa relasyon pinasok mo. Kasi ito si Barbs, iba yung relasyon na pinasok niya eh. Iba yung pinasok. Ang ganda niya dahil pag-aagawan talaga siya. Pag-aagawan siya ng dalawang lalaki. Pero as Martin, kung ano kayo, yung relationship niyo is kayong dalawa lang, hindi. Pero, tanong ko lang, curious lang kami. How do you describe your kiss with sino isa? Kiko and pag napanood niyo yung trailer, ano siya? Akira. Si Aki mas more sa romance and passion. Parang love. May love saka may passion. Parang gano'n, parang romance. Parang ano siya? Passionate, soft, ganun? Ganyan, passionate niya. Yung kay Kiko, parang wild and animalistic na... Ayun yung ganong relationship namin. Animalistic talaga. Parang gano'n, gigil. Parang gano'n. Kung yung Martin na makikipag-kiss sa girl, ano mas gusto mo? Yung gano'n na passionate? Depende sa mood. Depende sa mood. Parehas mo naman kayang gawin sa isang tao eh. Pero ikaw, as a kisser, ano ka, passionate or more on wild? Ano? More. Kaya ko both. Kaya ko both. Oo, nagawa ko sa kanila ng isang tao lang. How do you prepare for that scene? Pinag kanina nga, parang... Aside dun sa nag-usap kayo, physically, toothbrush din ba? Oo, toothbrush. Toothbrush talaga, tapos... Pero alam mo, bandang dulo nga, ito kuminiki ko kasi puyat-puyat, kakakape, kape-kape, tapos tinatamad na magpumunta sa tent para mag-ano. Wala, so sobrang gano'n na siya kasanay, hindi na siya walang ilangan. So, bigay kong bigay. Lalo na, kunwari yung dun pa sa yung mga part na wala pa sa movie, grabe yung... Ay nako, abangan nyo na lang. Parang after na eksena nyo, may ilang factor ba on both of you after doing the scene? Dalawa, ano na, behind the scene na? Wala, pinag-usapan nga namin yung halik namin eh. Tapos, talaga? or pinaplano namin yung susunod na halik, paano mag-level. Parang paano natin i-escalate yung emotions. Hindi lang naman siya yung galingan natin makapaghalikan sa isa't isa. Hindi naman ganun. Parang syempre yung objective pa rin ng scene. Kasi meron scene na parang gusto ko pero ayoko. So gusto, ditulak ko siya, ayoko, ganyan. May mga ganun. Kaya. Last na lang, bakit kailangan panoorin itong Born Beautiful ng mga tao? Iba yung pinakita ni Barbs dito. Parang, teka lang. Kasi dito, sa mahabang journey tungkol sa paghahanap sa happiness yung papakita ni Barbs dito. So, sana masundan ng mga viewers kung paano i-deal, paano makikipag-deal sa mga challenges to si Barbs. Kasi na lang din, Martin, how coach mo si Ma'am Vilma Dasan sa pag-planta? So, how was it? Is it siya magaling. Hindi naman siya strict, pero very helpful. Very helpful in terms of parang sa confidence. Actually, confidence naman talaga yun. Pag sinabi niya, maganda ako. Pag sinabi niya, maganda ako, lagi mo sa utok, maganda ako. Tapos bandang huli, parang madadala mo, maganda ako. sila ba ang coach mo or... Meron pa, sa acting si Lau, tsaka si Angeli Bayani. As Barbs, sino yung peg mo? Kasi, di ba karamihan ng mga artists may kanya-kanyang pegs? Hindi, wala akong pineg. Siguro parang sumunod lang ako sa character, yung daloy sa script. Siguro, part of Barbs, nandyan si Martin. Siguro, ako yung actor. So, part of me na ginawa kong trans, di ba? So, wala akong pinagbasehan talaga na ibang, wala peg. Yun sa kay Catriona, di ba? Ito, siguradong pagka Miss Universe na naman tayo ngayon, di ba? Anong masasabi mo doon sa mga ibang mga trans na sumasali, mga Super Serena, di ba? Ako, in my opinion, okay lang kasi
trans women are women. Di ba? So, di ba si Miss Spain? Di ba? Si Miss Spain? Oo. Anong comment mo doon na nakapasok na rin ng mga trans sa Miss Universe, which is dapat puro girls, di ba? Okay lang kasi they're women, di ba? So, ako I agree with that. Okay lang sa akin. In my opinion. What can you say about yung pagkapanalo naman ni Catriona, being a Barbs? Kung ikaw yung magja-judge talagang very ano ba siya? Kumbaga talagang... Siguro parang ako yung mga nasa trending YouTube videos sa nagsisigaw-sigaw, tumatalon-talon sa kama, yung mga ganyan. Oo naman, sobrang magiging proud si Barbs kay Catriona. And talagang ginawa niyang proud yung buong Pilipinas sa ginawa niyang performance. And she deserved to win. Okay. Please invite them na lang to watch. Inibitaw ko po kayo lahat na panoorin po ang Born Beautiful this January 23 in Cinemas Nation. Thank you. Thank you.